Isa po mapagpalang Sabado sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. May panibago na naman po tayong topic po ngayon. Ang title po nito, Duterte, iginiit na hindi siya kontra kay Marcos. Mula po ito sa Frontline Pilipinas News 5 Everywhere. Ilalagay ko po sa description ang link ng channel po ng News 5 Everywhere para po makapag-subscribe po kayo. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng gantong reaction video. Sisimulan na po natin to, no? Para malaman po natin ang nilalaman nito. Let's do this. Malakas bumanat pero hindi raw siya oposisyon ng Administrasyong Marcos. Yan naman ang nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa Barangay Pandahitan sa Davao City. Sinabi niyang hindi rin siya kontra sa Pangulo. Pinaliwanag din niya kung bakit hindi niya sinuportahan si Marcos noong panahon ng kampanya kahit pa running mate ni PBBM ang anak ni Digong na si Vice President Sara Duterte. Ay nako. Sala sa init, sala sa lamig ang ating ex-president, no? Well, hindi niya naman niya na magugoyo ang tao, no? Kasi po, alam na po natin yan, no? Hindi na natin kailangan pang ulit-ulitin yan na talaga pong mulat sa pool po ay kontra po siya kay PBBM, no? Kasi po, tulad po, no, paulit-ulit niya pong sinasabihan po ng bangag po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Mula pa lang noong January. Hanggang ngayon po ay sinasabi niya po na bangag po ang ating presidente. Kaya po, napakahirap po paniwalaan po itong statement na to na na hindi siya kontra kay PBBM. Hindi ko alam kung nagbuhugas ba siya ng kamay dito o kung ano bang pinaplano ng ating ex-president Digong. Ako dili ko oposisyon. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente, daghang kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para walay guhos. Hindi na talaga para sa akin, no, hindi na po uubra po yung mga sinasabi po nito ni ex-president Digong, no. Kasi talagang na paiba-iba na po siya ng statement, tapos niyo na talagang kumurahin niya ang presidente, ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, no. Grabe siya kung magmura. Tapos sinabihan pa niya na sige, kung talagang gusto niya niyan, magpadala kayo sa doon sa Ayungin, magtayo kayo ng kung ano-ano diyan para mag-aalaman talaga, no. Kumbaga kinokontra talaga niya. Talagang hinahamon-hamon pa niya ang ating President Bongbong Marcos. At yun nga, no, pinakamatindi doon, yung sinasabihan niya pa ng bangag ang ating President Bongbong, no. Iba na po talaga yung timplada nito ni ni ex-president Digong, no. Kumbaga, correct me if I'm wrong, no, nag-Alzheimer na po ba ang ating ex-president? Nako, ang hirap na po paniwalaan po yung mga sinasabi po niya kasi po salabat na po talaga. Hindi po maintindihan kung saan po siya pwesto po sa sinasabi niya. Siyempre po, yung mga sinasabi niya, lalo yung paninira niya kay ating President Bongbong Marcos na sinasabihan niya ng bangag, napakalaking akusasyon po yun. 'Di ba? Hindi po biro 'yun. Hindi po pwedeng isipin na lang natin na ay ganyan lang talaga yan si President Digong, 'di ba? Ganyan lang talaga siya magsalita. Hindi natin pwedeng sabihin ganoon eh. Kasi po malaking po 'yun, matinding akusasyon po 'yun, no? Na sinasabihan niya ng bangag ang ating President Bongbong Marcos. Sobrang hindi po talaga makatarungan po yung sinasabihan niya ganoon. At ang ating President Bongbong Marcos naman ay hindi po siya pinapatulan, no? Pero sinabi na rin po ni President Bongbong na yung in-interview po siya kung anong lagay po ng sitwasyon ng relasyon niya sa pamilya Duterte. Sinasabi niya po, no, it's complicated na po, no? Kumbaga po talaga pong komplikado na ang relasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Kasi po talaga pong tinutuligsa po talaga siya, no? Kung ano pong sinasabi nito ni ex-president Digong. Kaya po hindi po talaga hindi po maganda po itong narinig po natin dito kay ex-president Duterte kasi po paiba-iba po siya ng statement, no. Baga hindi mo alam kung maghuhugas ba siya ng kamay dito, kung ayaw niya po talagang sumabit dito kasi po ang dami niya pong sinabing masasakit po ng salita talaga sa ating President Bongbong Marcos. Kaya po nasa sa inyo na po yan, no, kung maniniwala pa po kayo sa mga sinasabi po nito ni ex-president Duterte. Para walay guhos. Dili ko gusto niya. Matatandaang makailang beses nang binatikos ni Digong si Pangulong Marcos. Nitong Enero nga, tinawag pa niyang bangag ang Pangulo. Nitong nakaraang linggo naman, sinita rin ni Duterte ang kilos ni Marcos na nagpalala
ng tensyon ng Pilipinas at China. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol dito. 'Di ba? Kung isipin niyo, 'di ba? Talagang ano siya eh. Kumbaga yung sinasabi niya ngayon, para naghuhugas na siya ng kamay. Kumbaga, bilang nag-change of heart eh, 'di ba? Para sinasabi hindi ako kontra kay President Marcos, no. After all mong sabihan ng bangag at talagang minura-mura mo siya, lalo nung papunta siya ng US dun sa sa Quadrilateral Summit, 'di ba? Minumura niya. Tapos yung 'di ba yung inaano niya nga tinutulig sa niya si President Bongbong Marcos tungkol sa nangyayari diyan sa sigalot sa between China and Philippines, 'di ba? Alam na ng tao 'yan eh, hindi naman mabubura 'yan. Kumbaga, may ebidensya eh, nasa internet lahat eh. Lahat ng sinasabi mo ex-President Duterte ay nasa internet. Kaya po pwede pong balik-balikan po 'yan ng mga tao. Hindi po pwedeng basta-basta lang na babawi ka, na sasabihin mo na ay nako, hindi ako kontra kay President Bongbong Marcos. After all mong mura-murahin, sabihan ng bangag at kung ano-ano pang sinasabi mo na weak leader pa nga sabi mo, 'di ba? Napaka-weak leader ni President Bongbong Marcos. Pero ang lumalabas po ngayon, ikaw ang weak leader. Kasi po, ikaw ay hindi ka lumaban talaga sa China, humalik ka sa puwet ni Xi Jinping. 'Di ba? So ngayon po alam na namin na talagang pro-China kayo. Kaya hindi nyo na po magugoyo ang mga tao, talaga pong gising na ang mga tao. Yung mga maniniwala na lang talaga sa'yo ay yung talagang loyalista na lang talaga. Na kahit na mali na ang mga sinasabi mo at ginagawa nyo sa partido nyo, ay talagang susuportahan pa rin kayo kasi nga mga loyalista na. Mga bulag pipit-bingin na po yun. Pero po yung mga tao pong matitino na merong sane mind, no? Talaga pong hindi na po kayo papakinggan at paniniwalaan. Ganun po yun. Kasi po ngayon ay digital era na, lahat po ay nasa internet na, lahat ng sinabi nyo kahit ng presidente pa kayo, nalalaman na po ng tao kung anong epekto po ngayon noon ng mga sinabi nyo patungkol sa China. Na talagang kayo ay yukod na yukod sa China at hindi kayo lalaban sa China at takot na takot ang gobyernong Duterte sa China. Kaya nga ang Vice Presidente Sara, 'di ba? No comment, 'di ba? Kumbaga kasi alam na natin niya kasi syempre tatay niya, 'di ba? Yung ex-president, dagan magno-no comment na ng CBP Sara diyan. Kumbaga para sa akin napaka-importanting malaman din ng tao talaga kung anong saloobin ng ating Vice Presidente tungkol diyan sa sigalot sa China, pero talagang no comment na lang po siya, no. Kumbaga talagang hindi kumbibig po siya, hindi po natin alam kung anong nasa isip po niya. Pero po balik po tayo dito kay ex-President Duterte. Hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi niya rin po ngayon na talagang hindi siya kontra sa ating President Bongbong Marcos. Sobrang hindi po, no, kasi po hindi po yun yung sinabi niya at ipinapakita niya. Kumbaga po talaga pong bigla na lang po siya nagbabago ng statement po ngayon, no. Kasi talagang hindi natin alam kasi nga tatakbo lang ICC, 'di ba? Hindi niya malalaman 'yan eh. Hindi natin malalaman kung anong kahihinat na nito ni ex-President Duterte, lalong-lalo na sa ICC sa mga nagawa niya, no? Kumbaga, para sa akin po talaga tayo nabudol po talaga dito, 'di ba? Kasi po talagang ang tapang-tapang po ng ating ex-president, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, 'di ba? Yung nagkaroon po siya ng drug war, talaga pong ang daming namatay. Correct me if I'm wrong, kung 6,000 plus po yung namatay, no? Dahil dyan sa drug war niya. Pero pagdating po sa mismong kalabang bansa po talaga natin, ay tikdop tuhod po talaga siya, talaga pong yuko po ang pamahalaang Duterte sa China. At inamin po nga niya na talagang takot siya kay Xi Jinping o sa gobyerno ng China. Nakakapanghinayang po, no, kasi po talaga pong lahat po tayo ay halos naniwala po talaga sa kanya ng mga panahon na yon. Dahil ako aminado rin po talaga ako nung panahon po niya ay binoto ko po talaga siya bilang presidente. Kaya malaking budol po talaga. Nasa sa inyo na po, no, kung maniniwala pa po kayo sa sinasabi ng ating ex-president. Nitong nakaraang linggo naman, sinita rin ni Duterte ang kilos ni Marcos na nagpalala ng tensyon ng Pilipinas at China. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol dito. Pero kamakailan lang sinabi ni Pangulong Marcos na komplikado ang relasyon niya sa mga Duterte. Mga kapatid, Diba? Sinabi ni ating President Bongbong Marcos na komplikado na nga ang kanyang relasyon sa pamilya Duterte kasi nga po ganun po yung pakikitungo sa kanya. Ang ating pangulo po ay nagtatrabaho po ng maning masigasig po dito, no. Talaga pong siya. Talaga pong hindi po tumitigil ang ating pangulo, no. Pumunta na nakipag-usap na rin po siya sa Prime Minister ng Switzerland, no.
o New Zealand, correct me if I'm wrong, no? Nakakalimutan ko po, pero yun nga po talaga pong marami na pong kaalyado po talaga ang Pilipinas dahil po sa nangyayari po ngayon dyan sa West Philippine Sea. At yun nga po, may balikatan na naman po ngayon, no? Pati yung balikatan po ay tinutuligsa rin po ng kalaban, no? Ng mga makakaliwa na yan. Kaya nasa sa inyo na po yan kung saan po kayo maniniwala. Pero tayo po ay naghatid lang po ng ganitong mga reaction o balita sa nangyayari po sa ating bansa na doon lang po tayo sa tama. Suportahan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno po natin. Kasi po tayo po ay Pilipino, tayo po ay lalaban sa mananakop na banyaga. Ganun po talaga dapat, no? Wag po tayong aayon po sa sinasabi po ng mga kalaban, no? Doon po tayo sa ating gobyerno maniwala kasi po tayo po ay Pilipino, lalaban tayo bilang Pilipino dito po sa ating bayan. Ayun lang po, no? Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update kayo kapag naglalabas ako ng gantong reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.